Ang una nga balasahon gikan sa libro sang Exodus. Kung di tukod ang Dios sang iya nga relasyon sa mga Israelino. No, napakilala sa nga Dios siya. Siya lang gid ang Dios nga ilang nga patihon. Kag sa dito nagpasugot man mga Israelino no pati mas sa gida ag bilang nga pagkumpirma sang Diyos naghalad sila, nagselebrar sila sa Eucharistia para maging solemn kag sagrado man ang relasyon nila sa tagsa-tagsa. Atong gining pamatian mo na plus. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Naglakad si Moises kag ginsugiran ang mga tawo sa tanan nga ginsugo sang Ginoo. Kag sang iya mga pagsulundan. Ang tanan nga mga tawo nagsabat sing dungan. Tumano namon ang tanan nga ginsiling sang Ginoo. Ginsulat ni Moises ang tanan nga mga sugo sang Ginoo. Aga pa sang madason nga adlaw, nagpatindog siya sang altar sa kunsaran sang bukid kag sang 12 ka mga haligi nga bato para sa 12 ka mga tribo sang Israel. Dayon nagpadala siya sang mga pamatan-on nga lalaki sang Israel nga nagdulot sang mga halad nga sinunog kag nag-ihaw man sa mga toro nga baka agod ihalad sa Ginoo. Subong halad sa paghiampit. Ginkuha ni Moises ang katunga sang dugo sa mga sapat kag ginbutang ini sa mga yahong. Kag ang katunga ginwisik sa altar. Dayon ginkuha niya ang libro sa kasugtanan kag ginbasa ini sa mabaskog sa mga tawo. Kag nagsiling sila. Himuon namon ang tanan nga mga sugo sang Ginoo. Tumano namon siya. Dayon ginkuha ni Moises ang dugo sa mga yahong, kag ginwisik sa mga tawo. Nagsiling siya, ini amo ang dugo nga nagaselyo sang kasugtanan nga ginhimo sang Ginoo sa inyo, sa paghatag niya sini tanan nga mga sugo. Ang pulong sang Dios. Kalantawon sa pagsabat. Magdala ako sing halad nga ilimnon sa Ginoo, kag magatawag ako sang iya ngalan. Magadala ako sing halad nga ilimnon sa Ginoo, kag magatawag ako sing iya ngalan. Magadala ako sing halad nga ilimnon sa Ginoo, at magatawag ako sing iya ngalan. Magadala ako sing halad nga ilimnon sa Ginoo, at magatawag ako sing iya ngalan. Ano man ang mahatag ko sa Ginoo, bungod sa tanan niya nga kaayo sa akon. Magadala ko sing halad nga ilimnon sa Ginoo, sa pagpasalamat sa niya, sa pagluwas niya sa akon, sa pagluwas niya sa akon. Magadala ko sing halad nga ilimnon sa Ginoo, kag magatawag ako sa iya ngalan. Tawan mo kasakit para sa Ginoo,
iya mga tao mapatay. Alagad mo ako, O Pinoy, inalagad mo ikaw sa buong sa iyong sangakong Pinoy. Iniway mo ako hanggang sa kamatayon. Nagadala ko singhalan kahiling mo sa Ginoo. Ang magagawa ako sa iyang ngalan. Magatulog ako sa imo sanghalan, sang pagpasalamat. Ang magapangamuyo ako sa iyo, sa pagpilipon sang kanan ng mga tao. Susunod sa iyong templo sa Jerusalem, ihatag ko sa imo ang ako'y insahan. Nagadala ko singhalan kahiling mo sa Ginoo. Kag magatawag ako sa iyang ngalan. Mautot ang ikaduha nga plasaon, kuha ni siya sa libro sa mga Hebreo. Ang blood of Christ mo ito, isa niya ka siya sign, isa niya ka siya ka-sign of atonement sa atong masala. No? Pag ini siya isa ka covenant man sa Diyos sa aton sa pagluwas sa aton masala, sa paghilway sa aton mga Diyos, sa aton mga kabalingon, sa hilway sa aton sa kalibutan. Kaga ini sa ka-sign of pagpalangga sa Diyos sa aton. Unconditional love sa Diyos. Ganun mga pamatiyan natin ng Edward Blas. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, si Kristo nag-abot na subong pinakamataas na pari sa maayo nga mga butaw nga yari na. Ang tolda diin siya nag-aalagad, labi pa kadako, kag labi pa kahimpit. Hindi mga tao ang naghimo sini, kung sayuron, hindi inibahin sa hintuga sa kalibutan. Sang pagsulod ni Jesus sa tolda, nagsulod siya si makaisagid lang sa labing balaan nga duo, hindi sa paghalad sa Diyos ang dugo sa mga kanding kag tinday nga mga baka, kundi sang iya kaugalingon nga dugo, kag natigayon niya ang wala sing katapusan nga kaluwasan para sa aton. Ang dugo sa mga kanding kag toro nga mga baka, kag ang abo sang sinunog nga tinday nga baka nga babayi, ginawisik sa mga tawo nga nadagtaan, kag ini nagatinlo sa ila dagta nga lawas mo. Tungod kay matuod ini, daw anong pagid ang nahimo sa dugo ni Kristo. Paagi sa Espiritu nga wala sing katapusan, ginhalad niya ang iya kaugalingon, subong himpit nga halad sa Diyos. Ang iya dugo magatinlo sang atong mga konsensya sa wala sing pulos nga mga buhat, agod nga makaalagad kita sa Diyos nga buhi. Sa sini nga kabangdanan, si Kristo amo ang manugpatigayon sa bag-ong nga kasultanan, agod nga ang mga gintawag sa Diyos makabaton sa walay katapusan
nga mga pagpakamaayo nga ginsaad sang Dios. Sanang ini mahimo kay may kamatayon nga nagahilway sa mga tawo sa mga sala nga ila nahimo, samtang yara sila sa idalom sang nahauna nga kasultanan. Ang pulong sang Dios. Ang aton nga ebanghelyo ginkuha sa libro ni San Marcos. So diri mga utod insaad nga nagalapit na ang tiyempo sa ni Hesukristo muna nga gintipon niya ang iya nga mga disipulo para pagahiwaton ng adlaw sang piyesta sang Pasko. Sa diri ginhatag yang bug-os niya nga kaugalingon sa aton ang bugay sang sakramento sang Eucharistia, ang lawas kag dugo nga ginpamiyak-miyak kag ginhalad niya sa mga gintutunan in the form of bread and wine. Ini nga hitabo nag-remind sa ato nga kita kung ano kita kaplangga. Every time we receive this sacrament, ginatawag kita nga mangin kaangay man ang aton, mangin kaangay man sa aton ginabaton. Nga we are in communion with Christ, ang presensya sang Dios ara sa aton. Gani mang utod nga magtindog kita tanan kag magpamati sa ebanghelyo. Hallelujah! 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 Ako ang purihin na tinapay na nagaling sa langit. Silip sa Pinoon, magsansan ko ang magkaroon sinig na tinapay. Nakakamuhi sindayo. Hallelujah! Hallelujah! The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. On the first day of the feast of unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparation for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen. I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord.